Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Mila. Kasalukuyang naninirahan dito sa lugar ng Antipolo. Tubong isla ng Siargao ako. At doon nangyari ang kababalagang ikikwento ko sa inyo. Dekada 80. Nasa edad 16 anyos pa ako at ang aking ina ay nasa 30 mahigit pa lamang. Bata pa lamang kasi ang aking ina ng mag-asawa mga kagiliw. Kung kaya't sa murang edad ay naipanganak niya na ako. Noong mga panahong yon ay laganap na talaga ang kahirapan sa baryong kinatitirahan namin ng aking inang si Thelma. Tanging pagsasaka at pagpapalay lamang ang ikinabubuhay ng aming pamilya noon. Hindi naman kasi lingid sa atin na kapag nasa mga liblib na lugar ka naninirahan, ay walang ibang magiging hanap buhay kundi yun lang. Kaya ang iilan sa amin noon ay lumuluwas ng Maynila para magtrabaho. Nang sa ganon ay may iba naman umano ang kanilang buhay. Masasabi kong isa ako sa mga lumaki sa pamilyang mahirap na, magulo pa. Isang kahig isang tuka na nga lang ang pamumuhay namin ay nagagawa pa ng magaling kong amang si Kasoy. Ang magsugal at makipag-inuman sa mga kaibigan nitong kapwa lasinggerot, walang ibang magawa sa buhay kung hindi ang magpasarap at maging pabigat sa asawa. Imbis na magpakapadre di pamilya ang aking ama noon sa aming magkakapatid, ay mas inuuna pa niya ang atupagin ng mga barkada at bisyo niya. Dahil sa ako ang panganay sa aming tatlong magkakapatid at sakitin pang bunso naming si Maymay, tanging ako lamang ang humahalili sa aking ina noon. Tagabantay kasi ni Maymay ang sumunod sa akin na si Miriam, dahil nasa 4 na taon pa lamang ang bunso namin. Hindi naman sa pagmamalabis, Sir Seth, pero ako ang nagpapakapadre de pamilya sa amin noon at naging katuwang ng aking inang si Thelma sa lahat ng gawain niya. Paggagapas ng palay man yan o pagsasaka sa mga bukirin, naroroon ako. Habang ang aking ama ay nagpapakasarap lagi sa inuman at walang araw na hindi ito uuwi ng hindi nakainom. Madalas pa ay kinukuha niya pa ang perang pinaghihirapan namin ni inay. May pangsugal lamang siya at may pagyabang sa mga kakosa niyang lasinggero at bugador. Dahil sa hirap ng buhay namin yon, bata pa lamang ako ay hubog na ang kaisipan ko kung gaano kahirap ang pamumuhay namin at paano kumita ng pera at makakain namin para makaraos lamang sa pang-araw-araw. Napakadakilang walang silbi talaga ang aking ama, tigit pa ron ay pabigat ito sa buhay naming mag-ina. Pero dahil sa ama ko ito at mahal na mahal siya ng aking ina ay wala na akong ibang magawa pa kundi ang pagtimpian ito. Ayon pa sa aking ina ay kumikilos din naman ang aking ama at naghahanap buhay, kung kaya't hayaan ko na lamang ito sa mga gusto niyang gawin. Isa pa, hindi umano kami mabubuhay kung hindi dahil sa aking ama. Kaya naman huwag kong kalimutang irespeto pa rin ito bilang pundasyon ng aming tahanan. Isang araw noon, madilim pa, gising na kami ni nanay. Nag-aasikaso na para sa magiging trabaho namin ng araw na yon, ang panggagapas ng palay sa Karatignayon. Gapasan na kasi ng palay ng buwang yon at maswerteng kinuha si inay ng kumare niyang si Aling Susan na manggapas sa kakilala nitong may palayan dahil doon din ito nakatira. Kaya naman ang aking ina ay agad na isip niyang pagtrabahuhin sa nasabing palayan dahil batid din ito ang kahirapan namin. Natapos na lang kaming mag-asikaso ni inay ng mga kagamitan naming dadalhin sa trabaho at naihanda ko ng kakainin ng 2 kong kapatid na may iwan sa bahay namin. Humihilig pa rin ang magaling kong ama. Nakanganga pa ang bibig nito at halatang halata na masarap ang tulog. Nay, hindi ba sasama si itay sa paggagapas ng palay? Hanggang ngayon tulog pa rin siya. Lakas umilik. Tanong ko kay nanay. Hayaan mo na anak. Mamaya pagigising yan. Susunod rin naman yan sa may palayan. Halika na para maaga tayo makapag-umpisa.
para bago tayo abuti ng katirikan ng araw, konti na lamang yung matitirang gagapasin natin. Pag-aaya ng aking ina sa akin para hindi na ako magtanong ng magtanong pa sa kanya tungkol sa magaling kong ama. Habang naglalakad kami patungo sa kabilang baryo, tanging flashlight na di baterya lamang ang nagsisilbing pang-ilaw namin sa may daan. Sa pagkakaalala ko, parang 3:00 pala ata mahigit ng madaling araw noon. Pagkarating kasi namin sa palayan na paggagapasan namin, saka ko palang narinig ang unang pagtilaok ng manok. Wala pang katao-tao roon maliban sa aming dalawa ng aking ina. At madilim pa talaga. Hindi na nga namin hinintay na lumiwanag pa at nagumpisa na kaming magapas. Habang tumatakbo ang oras at papaliwanag na ay marami-rami na kaming nagapas ni nanay. Doon nang din unti-unting nagdatingan ng mga kasamaan naming manggagapas din ng palay. O magandang umaga. Ang aga niyo, Thelma. Kanina pa ba kayo nandito? Tanong ni Mang Simon na kababaryo din namin. Magandang umaga din, Mang Simon. Opo, kanina pa kami nandito. Inagahan talaga naming magpunta para sa ganun ay makarami kami at matapos kagad itong ginagapas namin. Teka, nasaan ba yung asawa mo at kayong dalawa lamang ang nagagapas dyan? Muling tanong ni Mang Simon. Ay naku po, Mang Simon. Tulog pa po yung magaling kong ama. Mabilis na tugon ko sa kanya. Nakita kong agaran akong pinandilatan ng mga mata ng aking ina. Kaya't hindi ko na nasabi pa ang dapat sabihin kay Mang Simon. Susunod na lang daw siya sa may palayan. Napagod kasi siya kahapon sa pagsasaka sa bukid kaya napasarap yung tulog niya at hindi ko na ginising pa. Palusot pa ni inay noon. O, ganun ba? Nagsaka pala siya. O sige, ako'y magagapas na rin nang sa ganun ay maaga ko din matapos itong parte ko at nang matulungan ko kayo dyan. Presentang wika ni Mang Simon. At bakas sa kanyang muka na hindi naniniwala ito sa sinabi ng aking ina. Kahit na nung tago kasi ni nanay sa baho ng aking ama, kusa pa rin itong lumalabas. Dahil kilalang sugarol at manginginom sa baryo namin ng aking ama noon. Hindi naman nagsaka si Itay kahapon eh. Nakita ko siya kainuman yung mga kabarkada niya sa tindahan ni Aling Mirna. Bumili pa nga si Mang Simon dun eh. Nagpipigil ng tawang sambit ko sa aking ina noon. Bilis naman na nga lang yung paggagapas mo dyan at nang matapos na tayo bago pa dumating katirikan ng araw. Hindi yung kung ano-aning sinasabi mo. Sabi niya. Sa totoo naman talaga eh. Kasi yung mga sinasabi ko, palagi mo na lang pinagtatakpan ng magaling kong ama. Tumahimik na lang ako at agad na tumalima sa sinabi niya. Pinagpatuloy ng trabahong ginagawa ko. Mabilis na lumipas sa mga oras at nang sumapit ang 12:00. Saglit kaming nagpahinga sa pilapil para magtanghalian. Habang kumakain ay panay ang pakikipagkwentuhan ni inay sa iba naming mga kasamahan. Marami kasi kami at malawak ang palayang ginagapasan namin noon. Pinapakinggan ko lamang ang usapan nila. Hindi na ako nakikisabat pa. Hanggang sa dumako na ang usapan nila tungkol sa kakaibang nangyari. Sanayong kinaroroonan namin. May kumakalat umanong bali-balita sa kanilang lugar na may kung anong nilalang ang namiminsala ron. Sa kadahilan ng may panakanak ang mga alagang hayop ang nagkakanda matay sa hindi malamang dahilan. Nung una, mga ligaw na hayop lamang ang natatagpuang patay sa kagubatan. Pero makalipas ang 2 linggo, pati na ang mga alaga ng mga residente doon ay nagkakandamatayan na rin. Nariyang may natatagpo ang mga patay na manok, aso, pusa, hanggang sa noong magdaang araw lang ay kalabaw na ang huling na biktima nun. Ayon sa mga residente, baka mabangis na ligaw na hayop lang ang kung anong gumagawa noon sa lugar nila. Pero malakas umano ang kutob ng iba na hindi lang basta-basta ligaw na hayop. Dahil karumal-dumal umano ang kinamamatay ng mga yon. Alam nyo,
Sa tanang buhay ko, ngayon pa lang ako nakasaksi ng ganun kabrutal. Anong klaseng hayop ang kayang pumatay ng kalabaw? Hindi lang basta-bastang kalabaw yun ha. Buntis na kalabaw pa talagang nabiktima. Sigurado akong aswang yung kung sino man yung gumawa nun. Laman loob ba naman ng kalabaw yung pinunteriya eh? Paano mo naman po nasabi yan? Takang tanong ng isa pa. Basta malakas ang kutob ko. Alam niyo namang magaling mangmalikmatay mga nilalang na yan. Magaling magpalit ng anyo. Sa umaga akalain mo kung sinong maamong tao pero pagsapit ng gabi, nagiging katakot-takot na nilalang yung mga aswang na yan. Kaya huwag kayong basta-basta magtitiwala ah. Lalo na kung hindi nyo kilala. Magaling silang magpanggap. Yun ang unang beses na nakarinig ako ng mga ganong kwento tungkol sa nilalang na aswang. Mga lamang lupa at ibang elemento pa lamang kasi ang kinatatakutan ko noon. At yung mga mababangis na ligaw na hayop. Natapos na nga lang ang tanghali ay hindi pa rin tapos magkwentuhan ng dalawang ali. Dahil sa pakikinig ko ay kung hindi pa ako sinabihan ng aking inang ipagpatuloy ng pagtatrabaho, makakalimutan ko na ito. Hinayaan ko na nga lang ang dalawa at nagpatuloy na kami sa paggapas ng palay. Kahit na tirik ang araw, sinuong namin ito matapos lamang ang trabaho noon. Inaasahan ko pang hahabol ang aking ama ng araw na yon. Pero sumapit na nga lang ang hapon at natapos na namin iinay ang parte namin, ay hindi pa rin nakakarating ang aking ama. Habang naglilidpit na ako ng mga gamit namin na panggapas ay saka pa lamang sumulpot sa kung saan ang magaling kong tatay. Nakangiti namang sinalubong siya ng aking ina at sinabing kakatapos lamang namin at pauwi na rin kami. Mabuti naman. Tara na, umuwi na tayo. May sasabihin ako sa daan. Wika ng aking ama at inakbayan si inay sa kanaglakad na. Nakita ko namang napapailing lamang si Mang Simon habang sinusundan ng tingin ng aking ama nun. Saka sinulyapan ako. Di ka man lang tinulungan ni Kasoy dyan sa mga bitbitin mo ah. Yang ama mo talaga may kalalagyan na talaga. Tinulungan na lamang ako ni Mang Simon na bitbitin ang mga kagamitan namin ni inay. Medyo malaki-laki kasi ang bag na dala ko at naglalaman ito ng baon ng pinaglagyan namin ni inay na makakain. Meron din itong pamalit na damit at malaking galon ng tubig kaya't halos hindi ko talaga mabitbit lahat ng mga kagamitan nun. Nang mabitbit ko na ang gamit namin ay agad na akong sumunod sa mga magulang ko. Habang nakasunod nga kami ni Mang Simon, narinig ko na hinihingian ng aking ama ng pera ang aking ina. Napasimangot na lamang ako sa isiping nagpapauto na naman ang aking ina at konting lambing lamang ng aking ama ay ibibigay na naman ito. Pinaghirapan namin ang perang kinikita tapos ibibigay niya lang kay tatay na wala namang ambag sa buhay namin kundi pasakit lang. Sige na, sasahod naman ako sa Makalaway. Dodoblehin ko pa yung ibibigay mo. Pamimilit ng aking ama. Pambili na lang to ng gamot ni Bunso at bigas para mamaya eh. Alam mo namang wala nang gamot ang anak natin at bihira na lang makakain ng matino. Lintik na! Galit na sabi ng aking ama na nagpatigil kay inay sa pagsasalita. Bagyapang nagulat si inay nang hinawakan siya ni itay sa braso. Ito na. Basta ibalik mo yun sa Makalawa ah. Natataranta at bakas ang takot sa boses ng aking ina. Kasunod doon ay mabilis niyang inabot sa aking ama ang perang kinita namin ng araw na yon. Na makuha na ni itay ang nais niya, mabilis na itong umiba ng daan at iniwan si inay. Kitang-kita ko ang malaking pagkakangisi niya at may pera na naman siyang pangsugal. Gustuin ko mang magsalita at sitahin ang ginawa ng aking ama ay hindi ko na magawa pa yon. Alam ko kasi mag-iiskandalo ito sa daan oras na hindi makuha ang gusto niya o hindi naman kaya ay pakialaman siya. Nang masulyapan ko ng tingin si Mang Simon,
Nanlilisik ang mga mata nito sa galit at naririnig ko pang tila nagkikiskisa ng mga ngipin niya. Saka humugot ng malalim na buntong hininga. Tanda na pinipigilan niyang sariling huwag magalit nun. Ayos lang ho ba kayo, Mang Simon? Tanong ko. Ayos lang ako, Iha. Siya. Bitbitin mo na itong bag mo at iiban na rin ako ng daan. Nang makarating kami sa bahay ay tanging pagod lamang ang naiuwi namin inay. Imbis na may pangkain na kami ay naging pangsugal pa ng butihin kong ama. Sa kahuli-hulihan tuloy, tanging lugaw lamang ang kinakain namin. At para magkaroon ng lasang kinakain namin ay nilagyan na lamang ni nanay ng asin yun. Pinaghati-hatian nga lang din namin ang kapiranggot na kaning natira namin ni inay sa pinagbaon noong nagdaang tanghali. Hanggang kailan ba tayo magtitiis sa ganito, Nay? Hirap na ako. Halos araw-araw na lang tayong laging ganito eh. Ano ba namang buhay to? Hindi ko na naiwasan pang magreklamo sa aking ina nun. Napatingin lamang sa akin si nanay habang pinagpapatuloy ang pagkain. Hindi na nga ako nakakuha pa ng sagot hanggang sa matapos kaming kumain. Nagpasya na lamang akong magpahinga dahil magtatrabaho na naman sa kinabukasan. Palagi na lamang sa ganong estado umiikot ang buhay naming mag-ina. Dahil sa pagod ko, agad akong nilamon ng antok at nakatulog. Nagising na lamang ako nang makarinig ako ng ingay sa labas ng bahay. Kasabay noon, ay naulinagan ko din ang boses ng aking ina na tila ba alalang-alala ito. Maging boses ng mga kapatid kong natatakot ay narinig ko na rin. Kaya naman kahit antok pa ay napagpasyan ko ng tuluyan ng gumising at bumangon sa kinahihigaan ko. Nagmadali akong bumangon at pupungas-pungas pa akong naglakad patungo sa labas ng bahay kung saan naririnig ko ang boses ng aking ina. Inakala ko pang ang umaga na. Sa kadahilanang pati boses ng iba naming kababaryo ay naririnig ko nun na para bang ang daming tao sa labas ng bahay. Pero pagkalabas ko, madilim pa ang paligid at tanging malakas na apoy ng sulo ang nagbibigay liwanag sa dilim nun. Hawak-hawak ito ng isa naming tanod sa baryo na si Mang Abel at may kasama pa siyang 3 ibang kalalakihan na kapwa tanod din. Nakita kong hindi mapakali ang aking ina at nakayakap ang 2 kong kapatid sa kanya. Tila ba umiiyak at natatakot ang mga ito. Anong nangyari, Nay? Takang tanong ko at naguguluhan ako noon. Ang ama mo, anak. Si Kasoy. Diyos ko po. Bulalas ng aking ina. Natagpuan sa tabi ng sapa sa dulong baryo ang katawan ni Kasoy. Wala ng buhay. Halina kayo, Telma, at puntahan natin ang asawa mo. Tugon ni Mang Abel sa pag-aalang boses noon. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya at naguguluhan pa rin ako. Dala na siguro ng kakagising ko pa lang. Dali-dali nang ang sumama si inay kila Mang Abel at hinabilin sa akin ng 2 kong kapatid. Sabi ko sasama ako nun. Mabilis kong pinapasok sa loob ng bahay namin ng mga kapatid ko. Saka sinabihang wag silang lalabas hanggat hindi kami nakakabalik ni nanay. Takbo-lakad na nga ang ginawa ko para mahabol lamang sila inay. Dahil sa pagmamadali ay mabilis naming narating ang sapang tinutukoy ni Mang Abel na nasa dulo na ng baryo namin. Ramdam na ramdam ko ang tensyong nararamdaman ng aking inang si Thelma. Magbubukang liwayway na rin kasi ng mga sandaling yon. Kaya malayo pa lang, kitang-kita ko na ang damit na suot ng aking ama nung nagdaang araw. Kasunod noon ay ang katawan na nakahandusay sa may lupa. Nakadapa ito at naliligo na sa sariling dugo. Agad na nagkukumahog papalapit si nanay sa katawan ni tatay. Kahit anong pigil ng mga tanod sa kanya, pilit niyang winawak siya mga ito. Nang tuluyan na nga makalapit si inay ay itinaya ang katawan ng aking ama. Wala na talagang buhay yon. Nawindang ako sa nakita ko.
Ang aking ina ay halos magwala na rin dahil sa nakita ang kalunos-lunos na bangkay ng aking ama. Nang tuluyan niya ng maitihaya ang katawan ni tatay, bumulaga sa amin ang wakwak nitong tiyan patungo sa may dibdib na para bang pinagkakalmot gamit ang matutulis na bagay na naging sanhi kaya nagkandalasog-lasog ang lamang loob niya. Talagang napaatras ako sa pagkagulat. Natakot talaga ako nun at kabang-kaba ako sa katawan. Hindi ko na rin namalayang sunod-sunod na palang tumulo ang luha ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Magkahalong awa at galit ang nararamdaman ko. Alam ko sa sarili ko na nakakainis si tatay pero hindi ko hiniling na may anumang kapahamakan ang mangyari sa kanya. Hindi ko talaga inaasahan na may mangyayaring hindi maganda nun. Nang magsidatingan ng iba pa naming kababaryo, naglulupasay na ang aking ina. Kaya naman pinagtulungan na siya ng iba naming kabaryo na ilayo sa bangkay ng aking ama nun. Matapos ang pangyayaring yon, habang ibinuburo lang katawan ni tatay, ay naging bulong-bulungan sa baryo namin ang sanhi ng kalunos-lunos na sinapit niya. Naging palaisipan rin sa amin kung sino o ano bang klase ng nilalang ang may kagagawan ng pagkamatay ng aking ama. Dahil hindi naman nagkaroon ng bali-balitang may namiminsalang kung ano sa baryo, ay hindi namin masasabing aswang ang kumitil sa buhay nito. Pero hindi din namin lubos maisip kung anong klaseng hayop ang kayang gumawa nun. Natakot ang mga kababaryo namin sa maaaring sapitin din nila dahil sa nangyari sa aking ama. Nabalita din ito sa karatig nayon. At ayon sa mga taga ron, aswang umano ang dumali kay tatay dahil sa paraan ng pagkamatay nito. Gaya din umano ng hayop na namatay sa lugar nila. Wakwak ang tiyan at nawawala ang ibang parte ng lamang loob. Hanggang sa nailibing na nga lang ang bangkay ng aking ama. Hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan ng mga katanungan namin. Hindi kasi naniniwala ang aking ina sa mga aswang. Baka umano nagkaroon lamang ng kaaway si tatay at yun ang pumatay sa kanya. Makalipas sa mga araw, matapos mailibing ni tatay, napapansin kong dumadalas ang pagpunta-punta ni Mang Simon sa bahay. Sa hindi ko malamang dahilan, parati niyang hinahanap ang aking ina at tinutulungan ito sa mga mabibigat na gawain. May dagdag ko palang mas matanda lamang ng ilang taon si Mang Simon sa aking yumaong ama. Nag-iisa na lamang din ito sa buhay at sa pagkakaalam ko ay mula pa siya sa ibang lugar. Napadpad lamang ito sa baryo namin nang may ipamanang lupain ang yumao niyang kaanak sa kanya. Hindi ko maipagkakailang mabait naman si Mang Simon, lalo na pagdating sa aming magkakapatid. Parati niya kaming binibigyan ng makakaing prutas at iba niya pang mga pananim mula sa bakuran ng kanyang bahay. Mas malapit pa nga mga kapatid ko kay Mang Simon kaysa kay tatay. Masipag at masinop din ito kahit na wala siyang binubuhay na pamilya. Kaya naman nang maging malapit siya sa amin ay hindi ko ito pinag-isipan ng hindi maganda. Natutuwa pa nga ako noon. Hindi nagtagal, kay Mang Simon ko naramdaman ang pagkakaroon ng isang ama na kahit kailan ay hindi ko naramdaman sa yumao kong ama. Maaga pa lang ay pumupunta na siya sa amin at gabi na ito kung umuwi sa bahay niya. Kahit nagaling ito sa trabaho at pagsasaka, ay hindi niya nakakalimutang dumaan sa bahay at magbigay ng kung anong pagkain ang maiuwi niya galing sa trabaho. Agad na nawala sa isipan ko ang pagluluksa. Pakiwari ko nga noon ay nais niyang ligawan ng nanay ko. Naging malapit talaga ang loob ko pagdating sa kanya at natutuwa ako gawa ng hindi gaya noon na hindi ako maganda o gaga sa pagtulong sa paghahanap buhay kay inay. Nang dumating ito si Mang Simon, naging magaan na ang lahat para sa akin. Maging ang pangangahoy at pagsisibak ng panggatong namin
ay si Mang Simon na rin ang gumagawa. Hindi na din namin kailangang magpakamatay sa pagtatrabaho ni inay dahil madalas sumusobra ng bigay ni Mang Simon sa akin. Nakikita kong porsigido talaga itong mapalapit sa aking ina. Pero tanging pagdadalamhati at luksa lamang ang nakikita ko sa mga mata ni nanay noon. Nay, napapansin mo bang madalas nandito si Mang Simon? Tanong ko sa kanya noon. Bukod dun, wala ka bang ibang napapansin gaya ng parang nililigawan ka niya? Nakangiti kong sabi habang hinihimay ang malunggay na uulamin namin. Nakita kong saglit na napatigil sa ginagawa namin ang aking ina tumingin sa akin noon. Kabata-bata mo pa. Ang dami mo nang alam sa ganyang bagay. Wala kang respeto sa tatay mo kahit kakamatay niya lang. Tiimbagang nawika ni inay at bakas na bakas sa itsura niyang hindi siya natutuwa sa sinabi ko noon. Sana man lang kahit konting pagluluksa iparamdam mong may mahalaga sa iyong ama mo. Seryosong dagdag niya pa. Iniwan na ako sa mesang kinaroroonan namin noon. Dahil sa sinabi niyang yon ay natahimik at nakaramdam ako ng takot. Hindi naman pangbabastos ang intensyon ko kung di ang alamin kung ano ba ang tunay na dahilan kung bakit pabalik-balik sa amin si Mang Simon. Kung nanliligaw ba ito sa aking ina o may iba pang sadya sa bahay namin. Batid ko kasing kahit gaano kabait ng isang tao, hindi ito basta-basta magiging malapit sa iyo nang walang dahilan. Lalo na sa tulad ni Mang Simon na hindi naman niya nakagawi ang gawin noong nabubuhay pa ang aking ama. Kung hindi niya nais ligawan ng aking ina, ano pa nga ba ang ibang sadya niya dito, di ba? Hanggang sa isang umaga noon, naabutan kong dumuduwal sa lababo si nanay. Ayos ka lang ba, nay? Takang tanong ko dahil kaaga-aga pa ay ganun ang nadatnan ko. Nang makita niya ako ay dali-dali nitong pinunas ng bibig niya. Tumalikod sa akin na para bang may tinatago siya. Nay? Bilisan mo na at mag-asikaso ka na ng makakain natin. Huwag nang maraming tanong. May trabaho pa tayo mamaya. Pagalit na utos nito at kinuha niya ng kaldero naming may lamang sinaing. Kaya naman nagmadali na rin akong sumunod sa utos niya. Matapos kong tawagin ng mga kapatid ko, kumain na kami ng umagahan. Habang kumakain kami, napansin kong kakaiba ang kilos ni inay at namumutla ang mga labi niya na parang may dinaramdam sa sakit nun. Kahit na may kakaiba na akong napapansin sa kanya, ay minabuti ko na lang na manahimik. Nang mga nagdaang araw din kasi ay nagiba ang pakikitungo niya sa akin nun. Baka kagalitan niya lang ako kapag kinulit ko pa siya. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain, ay sumakto naman ang pagdating ni Mang Simon. Gaya ng inaasahan ko ay may dala na naman siyang pagkain para sa aming magkakapatid. Si Inay Thelma na ang mismong humarap kay Mang Simon. Hindi pa kasi kami tapos kumain ng mga kapatid ko noon. Habang nag-uusap sila sa may pintuan namin ay nakatanaw lamang ako sa kanilang dalawa. Napansin kong panay ang sulyap ng mga tingin ni Mang Simon sa tiyan ng aking ina. Napapapunas pa ito sa noo niya dahil sa butil-butil na tumutulong pawis mula ron. Halika, sumalo ka na sa amin at saktong hindi pa kami tapos. Marami-rami din naman ang pagkain namin. Dito ka na mag-almusal. Pag-aaya niya nun, na hindi naman ito tinanggihan. Nang maglakad na sila patungo sa kinakainan namin ay ibinaling ko na sa pagkain ang atensyon ko. Naupo si Mang Simon sa upuang nakatapat sa akin kung saan katabi nito si inay. Magiliw naman siyang binati ng mga kapatid ko, kung kaya ganoon na rin ang ginawa ko noon. Hindi ko alam kung bakit ng araw na yon ay may agam-agam akong nararamdaman. Sandali at paghahanda lang kita. Ayusin ko na rin itong pagkain na dala mo, Simon. Wika ng aking ina sa malumanay na boses nito. Matapos ay nagtungo na nga siya sa may lababo namin kung saan nakalagay ang mga pinggan.
Habang inaayos ni inay ang pagkaing bigay ni Mang Simon, nakita kong hindi maalis-alis ang mga titig ni Mang Simon sa tiyan ng aking ina. Kung hindi pa siya kinausap ng kapatid kong si Miriam, ay hindi niya may aalis ang mga titig niya sa tiyan ni inay. Nang sumunod na araw ay nakasabay kong maglakad si Mang Simon sa daan patungo sa bungad ng baryo namin. Inutusan kasi ako ng aking inang manghingi ng hilaw na mangga sa kabaryo naming nakatira sa bukana at may mga pananim na mangga sa may likuran. "Saan ang punta mo, Mila?" tanong ni Mang Simon noon. "Manghihingi lang po kila Aling Beth," tugon ko naman. Buntis nga pala si Thelma, no? Ilang buwan na nga yung tiyan niya?" Muling tanong niya sa akin na ikinataka ko. Hindi ko kaagad nasagot ang tanong niya dahil hindi ko din naman alam na buntis ang aking ina ng mga panahong yon. "Ang tindi ng tatay mo, no? Mamamatay na lang, nag-iwan pa ng panibagong pasanin. Paano pa kayo makakaraos niyan kung may didadagdag na naman?" Seryosong sambit nito na nagpatindig ng mga balahibo ko sa katawan. Buntis si nanay?" tanong ko pabalik sa kanya. Siya naman ang hindi nakasagot sa akin at napatingin lang na para bang nagtataka din at naghahanap na may isasagot nun. Oo, di ba? Manghihingi ka ng mangga kila Beth?" Utal-utal na tugon niya. "Hindi ko sinabing manghihingi ako ng mangga. Gulay po yung hihingin ko." Pagsisinungaling ko dahil hindi ko naman nasabi sa kanya kung ano ang hihingin ko kila Aling Beth noon. Ano ka ba? Mangga lang ang meron sila. At ano, buntis lang ang kumakain nun, di ba? Natataranta niyang wika at hindi na makatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Ilang sandali pa, umiba na rin ito ng daan at nagmamadaling maglakad palayo. Dahil sa tagpong yon, ay mas lalo pang lumakas ang kutob ko na may kakaiba talaga kay Mang Simon. Matapos din ang araw na yun ay bigla na lamang siyang hindi nagpakita sa amin. Doon ko lang din nakumpirmang buntis nga ang aking ina. Kung hindi ko pa ito pinilit na magsabi sa akin. Ayon sa kanya, bago pa man mawala ang aking ama ay hindi na umano siya dinadatnan ng buwan ng dalaw. Wala siyang ibang pinagsabihan nito ni isa sa amin noon. Mag-aapat na buwan na ang makalipas magmula nang pumanaw si tatay, kaya naman mag-aapat na buwan na rin mahigit ang tiyan ng aking ina. Kaya pala naging maselan ito pabago-bago ang ugali noon. Pero papanong nalaman ni Mang Simon na buntis siya? Samantalang ako na parating kasama ni nanay, hindi ko ito pinag-akalahang buntis dahil hindi naman mahahalata sa tiyan niya eh. Makalipas ang 2 linggong pagkawala ni Mang Simon, ay may bali-balita na namang kumakalat sa baryo na may namiminsala ng aswang sa lugar namin. Kaya naman naging maingat na kami ni inay at naglagay ng mga pangontra sa aswang sa paligid ng bahay, lalo na't nagdadalang tao ang aking ina. Maging ang mga kalugar namin, nagsigpaghanda na rin ang sa ganon ay maiwasan ang mabiktima ng aswang. 5:00 pa lamang ng hapon, nagsisipasukan na sa kanya-kanyang bahay ang mga tao. Ni isa ay wala na kaming makikita sa labas. Maging ang mga alagang hayop na mga kapitbahay namin ay pinapasok din nila sa loob ng bahay. Mapaaso man yan o pusa. Isang gabi noon, nasa kasarapan na kami ng pagtulog nang maulinagan ko ang aking ina na umuungot at tila ba nasasaktan. Dali-dali naman akong bumangon para tingnan ang kalagayan niya. Nang hawakan ko ang tiyan ni nanay, naramdaman kong naninigas ito na para pang bato sa may tigas. Napapangiwi na rin ang mukha ni inay dahil sa sakit na nararamdaman niya. Nang tingnan ko ang oras sa tabi ng higaan namin, mag-aalas 12 pa lamang ng hating gabi noon. Inutusan naman ako ng aking ina na kuhain ang panghaplas niya na gawa sa lana ng niyog.
Pagkakuha ko nun, tinulungan ko na siyang pahiran ng lana ang tiyan at balakang niya. Matapos yun ay matutulog na ulit sana kami nang humupa na ang nararamdamang sakit ni inay. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, nakarinig kami ng mahinang huni ng tiktik at wakwak na hindi ko malaman kung saan ito banda. Sa silong ba ng bahay namin o sa may bubungan? Napakahina kasi nito na para bang bumubulong na lamang sa tenga ko. Nagkatinginan pa kami ni inay at pinakiramdamang maigi ang paligid. Unti-unti na akong nilulukoban ng takot ng mga sandaling yon. Dahil batid kong hindi normal na huni ang naririnig ko. Dali-dali ko namang binalot ng kumot ang dalawa kong kapatid na natutulog pa rin sa tabi ni nanay. Magkakasama kasi kaming apat sa iisang papag doon. Ilang saglit pa, bigla na lang nagbago ang huni. Napalitan ito ng paghagok ng baboy na mas lalong nagbigay ng takot at kaba sa amin ni inay dahil wala namang may alagang baboy sa baryong kinatitirhan namin noon. Mahigpit akong napakapit sa aking ina, lalo na nang marinig naming nagpapaikot-ikot sa labas ng bahay ang nilalang na naririnig namin ni inay noon. Nakakatakot at nakakakilabot talaga ang nililikha nitong tunog na sa magpahanggang ngayon ay nagpapatayo ng mga balahibo ko sa katawan. Kakaiba kasi talaga yun at hindi lang basta-basta hagok ng baboy at huni ng wakwak. Nang tingnan ko ang aking ina, ay nakita kong mahigpit niyang hawak-hawak ang mahaba at matalas na itak ng aking amang si Kasoy. Parati naming katabi matulog ang itak na yon dahil puro babae na lamang kami sa loob ng bahay. Maya-maya pa, nakarinig kami ng 2 beses na pagkatok sa may pintuan. Umulit pa yon nang hindi kami nagsalita ni inay. Nang maka-2 ulit na ang pagkatok na yon, ay narinig na namin sa labas ang boses ni Mang Simon. Tinatawag nito ang pangalan ng aking ina at nagsusumamong papasukin siya dahil nagugutom na siya. Demonyo ka, Simon! Alam kong aswang ka at kilalang kilala kita. Huwag mo akong susubukan at hindi ako natatakot sa mga tulad mo. Galit na sigaw ng aking ina at pinagmumura niya ang taong nasa labas ng bahay. Alam kong ikaw ang aswang na namiminsala dito sa lugar namin. Isinumbong na kita sa kapitan at mga tanod. Nagtiwala kami sa iyo, pero kami mismo yung tataluhin mo. Sa gigil ko ay kinuha ko ang hawak na itak ng aking ina. Mabilis ko itong itinarak sa pinto ng bahay namin dahil naramdaman kong nakasandal doon ang nilalang na gustong pumasok sa loob. Dahil gawa lamang sa dahon ng niyog na pinagtagpi-tagpi ang pinto namin noon, ay mabilis na tumagos ang itak na hawak ko at kasunod noon ay nakarinig kami ng malakas na pag-atungal ng nilalang sa labas ng bahay. Kaya naman makailang ulit ko pang itinarak ang itak na hawak-hawak ko sa may pinto hanggang sa maramdaman kong wala na ang nakasandal doon. Narinig kong may nagkukumahog na tumakbo papalayo sa bahay namin. Umaatungal ito na animoy asong nasasaktan. Dali-dali akong lumapit kay inay nang makita kong namimilipit na ito sa may sakit at may dugong dumadaloy na sa mga hita niya. Nay, ayos ka lang ba? Tanong ko. Humingi ka ng tulong, anak. Humingi ka ng tulong. Tugon ng aking ina. At dahil sa pagkataranta ko ay nawala na sa utak ko ang nilalang na aswang na nais pumasok sa loob ng bahay namin. Dagli-dagli kong ginising ang mga kapatid ko at sinabing bantayan nilang maigi ang ina namin. Pagkatapos noon ay agad na akong lumabas ng bahay. Bitbit ang itak ng aking ama. At nagsisisigaw ako't humihingi ng tulong sa mga kapitbahay namin noon. Mabuti na lamang at mabilis lamang din na nagsilabasan ng mga kapitbahay namin. At nang sabihin kong inaswang kami at tinugo ang aking ina,
ay nagmamadali ang mga itong nagtungo sa bahay namin at tinulungan kami. Agad na napunta si inay sa bahay ng manggagamot sa baryo. Pero sa kasamaang palad ay hindi na naagapan pa ang kapatid kong nasa sinapupunan nito. Ayon sa mananabang, mahina umano ang kapit ng bata. At dahil sa takot na nararamdaman ni inay, tuluyan na itong bumigay. Dahil sa galit ko kay Mang Simon, ipinagkalat kong siyang aswang sa baryo namin at siya ang pumatay sa ama't kapatid ko. Agaran namang naniwala ang mga kababaryo namin at mabilis naming pinunta ng bahay ni Mang Simon. Pero nang makarating kami sa bahay nito, tanging mga patak ng maraming dugo na lamang ang nakita namin sa bahay niya. Tanda na siya ang nasaksak ko sa bahay. Nang halugugin pa ang bahay niya ay maraming nakita roon na mga naghalo-halo ng buto at buhok ng sa tingin ko ay tao at hayop. Hindi ko na napigilang hindi maiyak ng mga sandaling yon. Labis-labis ang pagkasuklam na nararamdaman ko sa kanya. Dahil nagtiwala akong mabait itong tao at inakala ko pang siya na ang susunod na magiging ama ko. Pero ang kabaitang pinapakita pala nito ay pakitang tao lang dahil may lihim pala itong balak gawin sa amin noon. Matapos ng pangyayaring yon ay hindi ko na muli pang nakita si Mang Simon. Pero ang kabaitan niya ay tumatak pa rin sa aking isipan. Kahit na karumal-dumal ang ginawa niya sa pamilya namin.